Magandang gabi sa liderato ng Barangay San Martin de Porres sa pamumuno ng ating barangay captain na si Telma Singson. At binabati ko din ang kanyang mga kagawad, kagawad Tess Castillo, kagawad Nilo Alpajaro, kagawad Mandy Tolentino, kagawad Naid Hanap Dinaso, kagawad Domingo Ramos, kagawad Mar Verona, kagawad Mandy Tolentino. Magandang gabi sa inyong lahat. Malugay. Alam nyo, itong Malugay, alam na mga taga-Malugay ito. Parati ako nandito. Ikot ako ng ikot dito. Tama ba yun? Umuulan, umaaraw. Si kagawad Tess Castillo. Nauna na yata. Kagawad Tess Castillo. Parati ako dito. Ikot ng ikot. Umulan, umaraw, araw o gabi, nandito. Si Roy Logoles, kahit na nakapikit, kayang umikot dito sa Malugay. Magsisimula dito, iikot sa kanan, lalabas ng banda sa kaliwa, lalabas sabay full court, lalabas sabay half court, iikot, lalabas dito, sabay talipapa. Yan po si Roy Logoles, inyong kaibigan dito sa Malugay. Alam nyo, ako po si Roy Logoles, ang inyong congressman ng 5 termino na. Inyong hinalal noong 1992, landslide. Noong 1995, landslide. Noong 1998, landslide. Bidalik noong 2004, matapos na magbakasyon ng konti, landslide pa rin. At muling bumalik noong 2007, landslide pa rin. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat dahilan sa landslide na panalo na inyong ibinibigay sa inyong Congressman Roy Logoles. Maraming salamat po. Matagal na ho tayong magkakilala. Pero hayaan niyo pong muli ako magpakilala sa inyo para lalo niyong maunawaan yung aking filosofiya pagdating sa serbisyo, yung tinatawag kong RG, Responsableng Gobyerno. Bakit ba parati tayo nagpapagawa ng mga school building, nagpapaayos sa mga kalye, at marami ang iba? Si Congressman Goles, katulad ng marami sa inyo dito, galing sa isang probinsya, Romblon. Mahirap na probinsya. Ayan po, yung litrato ko, no, ako'y nasa Romblon. Nasa isang baryo, sa Look, Romblon. Mula sa Romblon, yung mga magulang ko, nagpasya na magsapalaran. Lumipat sa Metro Manila para mabago ang buhay. At bagamat sila yung mga public school teachers na, doon sa Romblon, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magbakasakali, magsapalaran. Doon kami tumira sa isang low-cost government housing project doon sa Project 3, Quezon City. Noong panahon na yun, liblib na lugar. Low-cost government housing project. Ayan yung litrato ko nung ako kami nakatira. Nung kami dumating doon, kaawa-awa yung lugar. Simple yung mga bahay, walang kesame, parang kahon, hindi sementado, hindi asfaltado ang kalye, walang ilaw, walang tubig. Pero okay lang sa amin yan. Dahil alam namin na magiging maganda ang kinabukasan namin doon. Ayan, nakikita nyo yung bakuran namin. Yan, litrato ni Roy Logoles, bata pa, nagbo-boxing na. Ayan, yung kalye namin sa harapan. Isipin nyo, halos 10 taon na kami nakatira doon. Wala pa rin semento. Ang kalye, lupa. Pag umuulan, putik. Pag maaraw, maalikabok. Nag-aral si Roy Logoles sa public school, katulad din ng marami sa inyo dito. Yan yung Quirino Elementary School. Tingnan nyo ang kalagayan namin. Napakasimple, nakakaawa yung building namin doon. Tingnan nyo yung mga litrato namin. Yung mga ibang kasama ko sa litrato, walang sapatos, nakasinelas lamang. School picture namin yan. Ganyan ang kalagayan namin doon sa Project 3, Quezon City. Sa high school, public school pa rin. Yan po yung high school namin. Quirino High School sa Quezon City, gawa sa kahoy. Tingnan nyo yung high school na yan. Pag naglalakad, pag meron tumatakbo sa corridor sa second floor, naririnig yung ingay nila, naririnig doon sa ground floor. Pag medyo humahangin, umuuga yung building. Ganyan ang kalagayan ng aming public school doon na ayaw kong mangyari sa aking mga kababayan dito sa Parañaque. Pinalad si Roy Logoles. Matapos nag-graduate,
nag-aral sa University of the Philippines, kumuha ng AB Political Science, at doon ako'y naging miyembro. Bagamat public school lamang, nakatunggali ko yung mga graduate ng mga exclusive schools, Ateneo, Lasal, San Beda, Assumption, at marami pa iba. Pero si Roy Lugoles po, napili na maging miyembro ng UP Debating Team. At doon, natutuhan ko yung pakikipagdebate na ngayon ay nagagamit ko bilang isang congressman sa Kamara de Representantes. Lumipat sa Philippine Military Academy. Naging kadete doon. Yan yung litrato ko nung kadete pa ako. Ako yung nasa gitna. Pero hindi nagtagal. 2 buwan lamang sapagkat si Roy Lugoles po ay napili na ipadala sa isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika. Ito yung United States Naval Academy sa Annapolis na kilalang kilala sa buong Amerika. At makikita nyo yung buildings namin doon, yung mga facilities namin. Hindi ko po mapaliwalaan nung ako'y dumating doon na isang tao na galing sa isang maliit na probinsya, galing sa public school, ay makakatungtong sa isang napakagandang eskwelahan. Yan yung United States Naval Academy. Tingnan nyo, yan yung dormitoryo namin. Napakaganda, parang daig pa ang palasyo. Yan din, yung meron kaming formation dyan, nagpaparada. Yan yung Memorial Hall sa loob ng aming dormitoryo, parang palasyo. Diyan kami kumakain, yung tinatawag na King Hall, yung mess hall. Tapos, ayan yung aming chapel, yung aming kapilya. Yan yung mga midshipmen, mga kadete na nag-sport. Yan yung view ng aming facility ng Naval Academy na nakikita sa tabi ng dagat. Yan naman yung parada namin. Yan yung aming chapel ulit. Tapos, ito yung litrato sa graduation sa United States Naval Academy sa Annapolis. Yan yung Hubbard Hall sa mga crew. Ayan yung mga academic buildings namin. Isipin nyo, yan po ang Annapolis. Doon po nag-training si Roy Lugoles at gumraduate ng BS Mathematics. Doon, si Roy Lugoles ay napili na maging isang matangas na opisyal ng Brigade of Midshipmen. Naging company commander. Iisa lamang na dayuhan. Puro mga Amerikano doon, pero napili na company commander. At doon, ako'y nag-participate din sa isang sport. Hindi ito basketball na popular dito sa Pilipinas, kundi yung sport na boxing. Yan yung basagan ng mukha. Sa loob ng 4 na taon, si Roy Lugoles ay nagipagbasagan ng mukha sa mga Amerikano. Lahat ng kulay na kalabang ko. Puti, itim, dilaw. Si Roy Lugoles po hindi natalo, naging kampyon ng 4 na taon na sunod-sunod sa Amerika, sa United States Naval Academy. Ngayon, yan yung litrato, yung pangalawang kampyonato ko. Ang nakalabang ko ay isang itim na boxer, si Charles Bolden, na natalo ko, pero siya ay umakyat.